Niebe sa may bintana. Oo, meron kasi aksidente at hindi ako pwede umalis dito. Hello? Mr. Fenton? Hello? Hello? Ano nangyari? Hindi siya makakarating. Ha? Si Leonora? Nandyan na siya kanina eh. Ngayon, pakinggan natin ang tula ni Leonora Fenton. Leonora Fenton! Leonora Fenton! Sandali nga, hanapin ko siya. Kung gano'n, si Judy Abbott na lang. Ha! Judy Abbott! Ano ba ang ginagawa mo dyan sa ibaba? Kasi po, meron po ako nakalimutan sa kwarto ko. May nakalimutan ka! Hindi ba tapos ang klase ko? Pasensya na po. Ano ba nangyari sa kanila? Leonora! 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 Ayun si Leonora! Gumising ka, Leonora! Sandali po! Nurse, kumusta na po ang kalagayan ni Leonora? Ayos na po ba siya? Tinitignan siya ng doktor hanggang ngayon. Hindi ka maaaring pumasok. Leonora, magpagaling ka. Judy! May sakit ulit si Leonora? Kumusta na siya ngayon? Hindi ko pa alam. Anong ibig mo sabihin? Kasalanan ko ito lahat. Hindi ko na sana sinabi kay Mr. Fenton ang tungkol sa recitation. Judy, hindi mo to kasalanan. Sinabi din niya kay Leonora na darating siya. Pero... Tumigil ka nga. Ano bang magbabago kung umiiyak ka ngayon? Nurse, kumusta na po si Leonora? Ikinalulungkot ko. Mataas ang kanyang lagnat. Baka naman, Leonora, Sally, tumigil ka nga dyan. Hindi ba isang taon din siya na malagitan sa ospital? Huwag naman kayong ganyan. Saan ka pupunta, Judy? Tatawagan ko ulit si Mr. Fenton. Sasama ako sa'yo! Teka lang, huwag niyo ko iwan dito. Ang aga pa. Bakit sarado ka agad? Miss Drone, si Judy po ito. Buksan niyo ito. Baka naman natutulog na siya ngayon. Miss Drone, buksan niyo po ang pintuan. Tumatanda na kasi siya kaya kailangan matulog na siya na maaga. Sino yung sinasabi niyong tumatanda? Nandiyan na pala kayo, Miss Drone. Mabuti naman po. Saan po ba kayo nanggaling? Kumain ako ng hapunan. Pwede po bang tumawag sa telepono?
Tatawag ka? Pero binabalaan kita na ang telepono dito ay hindi pang publiko. Wag mo na tawagan ang nobyo mo. Sulatan mo lang. Po, yun ang tatawagan namin. Emergency po para kay Lenora. Bakit? Anong nangyari kay Lenora Fenton? Nasa panganib po siya, kaya tatawagan po namin si Mr. Fenton. Nasa panganib siya? Bakit hindi mo sinabi sa akin kagad kanina? Hello? Kay Mr. Fenton sa Shipwreck, Philadelphia. Hello? Hindi niyo makonekta ang linya? Ano pong ibig sabihin? Emergency po ito! Bakit ayaw? Ano sinasabi? Teka nga. Hello, bakit hindi pwedeng i-connecta sa Philadelphia? Bakit busy ang linya? Ano bang problema? Sinecheck pa po namin ulit. Ano? Ano gagawin natin ngayon? Hindi ko alam. Alam ko na! Ano na ang balita? Nakausap niyo ba? Alam ko na ang gagawin. Ano kaya kung puntahan natin siya sa trabaho niya? Ha? Pero, napakalayo ng Philadelphia, Judy. Kahit ang tren ay umaabot sa... Sandali lang, meron akong timetable. Magkotse na lang tayo! Kotse papuntang Philadelphia? Meron ba tayong pera para doon? Wala. Ako lang bahala doon. Julia! Sige, pupunta ako sa opisina at kukunin ko ang address ni Mr. Fenton. Judy, kumustahin mo si Lenora? Oo. Hello? Si Julia Pendleton to? Magpadala kayo ng kotse ni Indin. O sige, mamaya na kami mag-uusap ng papa ko. Kailangan ko ng kotse para sa aking kaibigan. Narito na. Lenora! Tao po! Tao po! Buksan niyo po ito! Isa po itong emergency! Meron po bang tao dito? Gusto ko pong malaman kung ano address ni Mr. George Fenton! Yun po yung papa ni Lenora Fenton! Judy! Nakuha ko na yung address! Yung kotse! Yun nga ang problema. Wala lahat ng kotse dahil may party. Naku, ano gagawin natin ngayon? Tatawagan ko na ulit ang papa niya. Oo, sige, tatawagan ko na rin ang kapatid ko. Teka, sandali! Pwede ba? Huwag kayong maingay. Isa itong ospital, mga bata. Pasensya na po. Kumusta na po siya? Hindi na critical ang kanyang kondisyon, pero kailangan pa rin siyang maoperahan. Ooperahan siya. Bakit niyo po gagawin yun? Hindi pa naman nawawala ang karamdaman ni Leonora. Matagal na siyang dapat operahan. Pero nung nakikita ko na bumubuti naman ang kanyang kalagayan, pinayagan ko muna siyang pumasok sa eskwelahan ngayong taon. Doktora, gagaling po ba siya kapag naoperahan na siya? Ang masasabi ko lang, makakabuti ang operasyon. Diyos ko! Huwag kayong maingay. Pwede niyo siyang makita pero sandali lang. Opo! Leonora, ako ito, si Judy. Si Papa, darating ba siya? Leonora, magpakatatag ka. Papa, Leonora. Papa, Papa, Papa. Papa, maraming salamat. Dumating kayo. Sinabi sa akin ng doktor na bumubuti na ang kalagayan niya. Kumusta na siya? Sinabi ko nga pala doon sa opisina na padalhan ng isang telegrama si Mr. Fenton. Kaya wag na kayong mag-alala pa. Hindi pa pala kayo kumakain ng hapunan. Sinabi ko sa kafeterya na tirahan kayo ng pagkain. Dito na lang ako. Bumalik na lang kayo sa dormitoryo. Kakain ka ba? Pasensya ka na. Papa.
Leonora! Leonora, ano na nangyari sa'yo? Ano po bang ginawa niyo? Bakit po? Bakit po ba hindi kayo dumating na maaga? Hindi niyo po ba alam kung anong kalagayan niya? Ilang araw na po kayong hinihintay ni Leonora. Alam mo kasi, Yung trabaho niyo na naman. Ano po bang mas mahalaga? Si Leonora ang trabaho niyo? alam mo, Judy, Leonora? wag mo siyang sisihin. Wala siyang kasalanan. Pasensya ka na, Papa. Pero bakit? Leonora anak, patawarin mo ako. Hindi ako makapunta dahil sa shipyard. Ayos lang po. Huwag kayong mag-alala. Naiintindihan ko po ang lahat. Huwag kang magsalita ng ganyan. Leonora, Papa, alam ko po. Binigyan ko lang kayo ng sama ng loob. Hindi ako magpapa-opera. Leonora? anong sinasabi mo? Ayoko na. Alam ko po nahihirapan na rin kayo. Kaya ayoko na rin mag-ipabigat pa. Leonora? Hindi ako magpapa-opera. Ayoko. Ayoko na nun. Leonora, bakit mo ginagawa sa akin to, anak? Ginagawa ko naman ang aking makakaya. Ano pang kulang? Kaya nga hindi ko na kailangan ng operasyon. Pero, Iwan niyo na po ako. Ayoko na. Pagod na ako. Gusto ko na mawala tulad din, Mama. tumigil ka na nga! Mr. Fenton! Ayoko na talaga. Iwan niyo na ako. Parang yawa niyo na. Nagkaroon ng aksidente. Doon sa shipyard. Tama. Mas importante sa inyo ang shipyard. Siguro may aksidente din na namatay si Mama. Leonora! Ayoko na mag-alala pa kayo sa akin. Kaya magtrabaho kayo hanggat gusto niyo. Leonora! Leonora, Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Sabihin mo na habang nandito siya. Sabihin mo sa kanya kung gaano kakalungkot ng ilang araw. Ilabas mo kung ang nararamdaman mo. Ngayon may makikinig na sa'yo dahil nandito na ang papa mo. Sa totoo lang, swerte ka pa rin. Meron kang... Papa na pwede mong iyakan. Pasensya na kayo kung sumigaw ako. Hindi ko ito sinasadya. Ayos lang. Papa! Papa! Leonora! Leonora! Doktor! Leonora! Lakasan mo ang loob mo! Bilisan niyo! Hindi na kaya ni Leonora ang sakit niya! Tulungan niyo naman ang anak ko! Leonora! Nandito na ang doktor. Lumabas muna kayo. Papa! Wag! Leonora! Leonora! Pasensya na. Pasensya na, Papa. Pasensya na. Leonora, patawarin mo ko. Pinapangako ko hindi na kita iiwan. Salamat. Basta, ingatan niyo siyang mabuti. Maraming salamat sa inyo.
Galingan mo! Kaya mo yan, Leonora! Dito ko po ba babasahin ang tula? Yan nga. Pumipito sa puting ulap na nasa langit. Ang lungkot ay kumalat sa dagat. At sa lalim ng tubig, mayroong isang tinig na papunta sa nag-iisang barko. Narinig ko ang iyong tinig, pero wala akong nakikita. Alam kong narito ka lang sa tabi ko. Pero parang malayo ka naman. At patuloy na kumakapal ang ulap. Pero kahit minsan hindi ako natakot. Yun ang malungkot na tinig na may pagmamahal. At tapang, hindi ako naliligaw. Alam ko na anumang oras, kahit na sa dilim, hindi ako mawawala. Habang narinig ko ang iyong pito, hindi ako mawawala. Dahil alam ko, nasa tabi lang kita. Hindi mo ko iiwan. Makikita ko rin ang may tinig. Makikita ko rin siya. Leonora, salamat. Papa! Leonora. Dear Daddy Longlegs, sa wakas lumabas na po si Leonora sa ospital. Pero lilipat po siya ng ibang ospital sa Florida at makakasama niya ang papa niya doon. Judy, maraming salamat, ha? Bakit ka nagpapasalamat? Judy, pag gumaling na ako sa aking sakit, mag-aaral na ako sa pagsusulat ng tula. Tama, hilig mo naman na magsulat. Ikaw rin naman. Judy, magaling ka rin naman. Gumawa ka ng mga tula. Alam ko na. Pag nakagawa ako, ipapadala ko sa'yo. Tapos sabihin mo kung pangit. Pero hindi bilang kritiko. Paano, Leonora? Alis na tayo. Judy, siya nga pala. Maraming salamat sa iyo. Mag-ingat po kayo, Mr. Fenton. Salamat. Paalam sa'yo, Judy. Paalam, Leonora! Paalam, Judy! Mag-iingat ka! Umalis na po si Leonora dito sa eskwelahan. Pero marami po akong bagay na natutunan sa kanya. Sinabi niya po sa akin ang pag-iintindi sa bawat isa ay ang pinakamahalagang bagay. Siya nga pala, Judy. Nasaan na yung tula mo? Tula ko? Oo nga, nakalimutan na nga natin yun. Ipakita mo sa akin. Ayoko nga. Hindi naman maganda yun eh. Ayos lang yun sa amin. Sige na, ipakita mo na yung tulang ginawa mo. Ay, sa kwarto mo, di ba? Sandali lang! P.S. Hindi ko po sinulat ang tula gaya po na sinabi ni Leonora sa nauna kong ginawa. Pero gagawa na lang po ako ng mas maganda, Daddy Longlegs. Nagmamahal, Judy Abbott.